Hello guys! Yes ate, love you. So magantay tayo ng viewers. Medyo maaga na pala ako magla-live kasi nakalimutan ko ano na nga pala no, daylight saving time. So nag-adjust na yung oras ko ng 1 oras. Sa mga hindi nakakaalam, meron akong full-time client na graveyard. Kaya sa gabi ako gising guys. And nagpapalo kasi ako ng US time zone. So, mag-antay tayo ng viewers. Meron na tayong main viewers. So, nag-adjust na yung oras ko na. Antay tayo siguro mga 20 viewers and then start na tayo. Yung i-discuss ko is tungkol sa rate. Kasi sa feedback form na binigay nyo sa akin is nagtatanong kayo kung ano ba yung dapat na rate. Lalo-lalo na kung syempre no idea kayo first time yung magbibigay ng rate. Ba't walang marinig? Wait lang ha. Check ko sa akin. Yung i-discuss ko is tungkol sa rate. Kasi, Ma'am Alisa, yung chinek ko yung audio ko, okay naman, Ma'am Alisa. Pa-comment nga sa iba po kung may problema rin kayo sa audio kung okay or hindi. Yung screen, nakikita nyo ba yung screen? Sabi kasi ni Ma'am Gin, dark and no sounds daw po. Pa-comment po ako kung nakikita nyo rin yung screen ko para pag nag-start tayo, alam kong nakikita nyo. So, okay naman guys. Ma'am Alisa saka Ma'am Jean, check nyo yung sa inyo, baka yung sa inyo yung may problema. Kasi sabi nila, okay daw yung audio and then nakikita naman daw yung screen ko. So, start na tayo guys. Nga pala, bago ako mag-start, kasi kanina nag-scroll ako sa mga iba't ibang Facebook group. And then, nakita ko tong question niya. Share ko sa inyo. Ayan. Sa isang group to, sa bookkeeping groups, so nakita ko yung question niya is nagtatanong siya, sabi niya, "Hi guys, connected yung bank account ng client sa QuickBooks, pero hindi ko siya makita sa connected bank list. Pero kapag nagpupunta ako sa COA, andun naman siya. Mag-a-add kasi ako ng transactions, di ko magawa kasi wala siya dun sa list. I will really appreciate your answer guys. Thank you din in advance." So, yan yung tanong sa group kanina. So, pag ganyan guys, kunwari, hindi nyo makita sa transactions, sa bank feeds nyo, ito yung sinasabi niya, explain ko yung sinasabi niya. Siguro, ganito yung sinasabi niya. 'Di ba? Hindi mo nakikita dito yung yung bank. So, ang gagawin mo lang dyan is i-click mo yan and then show account cards. So, lalabas na yung bank. Kung ayaw mo naman ipakita yung account cards, yung problema niya kanina kasi is naka-hide yung account card. Paano ko nalaman naka-hide yung account cards niya? Kasi tignan nyo yung post niya rito. Ayan o, nakalagay, show accounts. Pag kinilik niya yung show accounts na yan, lalabas na yung account cards. So, kung kakilala nyo yung nag-post, guys, sabihin nyo yun yung solusyon. Nag-comment ako, pero ngayon lang kasi ako nag-comment din. So, sana nakita niya yan para nasolusyon na ang kanyang problema. Ang QuickBooks napaka-tricky, no? Hindi mo nga naman maiisip na i-show yung account cards. Pero ganyan lang yan. Madali lang naman siya laruin.
So, yun lang ang ating commercial for today's video. So, kung magkakaroon kayo ng ganyang same problem, yun lang guys, click nyo lang yan. And go back na tayo sa ating topic. Okay? So, yung topic natin is tungkol sa rate. Ang kadalasan guys na alam nyo na rate is hourly and monthly lang. Yan yung usual tinatanong sa akin. Pero kasi ako, yung iba, pero kasi meron pang mga ibang rates. Like ako, meron din akong package rate. Papakita ko yung sample package rate ko. And also, meron din yung pag-clean up. Guys, iba ang rate ng clean up. Kung kayo guys is newbie, kunwari newbie ka, mag-start ka pa lang ng freelancing, first time client mo, di ba? I suggest na hourly rate ang kukunin mo. Kasi, kaya ako sinasabing hourly rate is para bayad yung oras mo kahit na inaaral mo yung gagawin mo sa box ng client mo, di ba? Minsan kasi ganun tayo eh. Matagal tayong, pag may mga hindi tayo masyado alam pa, hindi ka pa masyado familiar sa task, aaralin mo pa, di ba? Or matagal mo siyang gawin. So, kaya, I suggest hourly ka. Pero kapag naman sobrang galing mo na, mag-retainers ka na, or kung gamay mo na yung ginagawa mo, mag-monthly ka na, or retainers, humingi ka na lang ng retainers sa client mo, yung kahit na may gawin ka or wala, may sweldo ka. Kasi ako, hindi ako natanggap na ng hourly rate kasi feeling ko lugi ako. Nagtry ako tumanggap ng hourly rate, $25 per hour. Pero nagagawa ko lang yung task ng, yung isang buong libro niya, kaya kong gawin in less than 2 hours, mga ganun. Kasi maliit lang guys yung box niya eh. So, feeling ko lugi ako kasi ang bilis ko gawin kasi alam na alam ko na yung ginagawa ko, di ba? Kaya ang ginawa ko is nag-move na lang kami sa retainers. So, sinabi ko sa kanya na gantong amount na lang yung ibayad mo sa akin monthly and I'll make sure na kapag may question ka, sasagutin ko siya. Anytime naman na kailangan mo. So, ipapakita ko sa inyo yung sa package rate ko. Ito yung rate ko. Actually guys, siguro nakikita nyo na to kasi naka-post naman to eh. Hindi ko naman to tinatago. So, ayan yung rate ko. Andito siya guys sa aking LinkedIn. Ayan. Ang package, itong mga package rate, based lang siya sa gagawin mo sa client. Kumbaga, bookkeeping ka lang. Kasi 'di ba yung ibang client may ibang mga utos, kunwari bookkeeping and admin, iba naman yung ganong rate. Meron akong client na nag-a-admin din ako sa kanya, bookkeeping and admin ako sa kanya. So, iba yung sweldo ko doon. Pag ganun guys, ang rate ko dun sa client na yun, nakaano kami eh, monthly paid kami dun eh. So, eto guys yung yung tinatawag na package. So, eto yung syempre meron tayong essential, standard and premium. Yung minimum payment na minimum package na meron ako is 300 per month. So, eto lang yung gagawin mo. Yung expenses dapat less than 10K lang. Transaction entry, cost allocation, and reconciliations. And then, yung second package ko naman is yung tinatawag na standard package. Usually, ito yung mga kinukuha nila. 700 per month. So, over 10K to 65K yung expenses. And then, transaction entry, cost allocation, reconciliation, and may financial report na to nakasama. So, meron din akong tinatawag na premium package. So, 1,000 monthly, ito yung over 65K yung expenses.
Meron siyang transaction entry, cost allocation, reconciliation, financial report, tsaka advisory meeting. Tapos, pwede ka pang mag-top up dyan, guys. May top up. Parang ano lang eh, no? Parang plan lang eh. Parang gano'n naman talaga, plan naman talaga siya. So, kapag may mga extra report na kailangan si client, dapat may extra fee tayo doon, guys. Kumbaga, hindi mo babayaran nila yung extra time na gagawin mo yun. Ano-ano ba yung usual na extra fee, na extra report na pinapagawa nila? Forecasting. Minsan, kailangan nila ng forecasting. Ah, cash flow budgeting, mga ganyan budgeting, cash flow management, 'di ba? Pag may mga dagdag na task, dapat wag kayong mahiya na makipag-renegotiate ng rate nyo. Or minsan may ipapagawa sa inyo na hindi kasama sa napag-usapan, pwede nyo sabihin guys na hindi yun kasama sa rate nyo, pero willing kayo gagawin nyo yun, pero kailangan nyo i-discuss yung changes sa engagement contract nyo. So may question kayo about ton? Sabi ni Karen, ano-ano daw yung alin po yung cost allocation? Yung cost nabubulol ako guys. Lagi ako nabubulol. May nag-comment sa akin, minsan daw nabubulol ako. Kasi guys, hindi dila ako. Nag-explain. Pero hindi lagi ako nabubulol. Kasi yung dila ko, merong heart siya sa gitna. So, ano daw yung cost allocation? Yung cost allocation guys is yung i-identify mo or i-assign mo yung cost or yung expense per activities or per project. Meron tayong tinatawag na project accounting. So, dun siya halos nagbe-base kasi i-allocate mo yung expense doon sa project na yon para malaman mo kung profitable ba or hindi yung project mo or yung service na yon. So, may question pa po ba? Pero kayo guys, pwede kayo mag-create ng sarili nyong package. Huwag nyong gayahin tong sa akin. Sa akin lang to. Kung sa tingin nyo pangit yung package ko or mura or mahal, depende sa inyo yan kung ano yung gusto nyo. Pero kung tatanungin nyo ako kasi nag-start ako sa hourly. Tapos, nag-move ako sa monthly. Tapos nga, ngayon, nagbibigay ako ng package. Yung mga package, or minsan nagbibigay lang, yung mga contract lang, mga side gig lang guys. Kasi yun lang, kung mag-a-add ako ng client, gusto ko side gig lang. Kasi ayoko nung may commitment ako sa client na lagi-lagi nila ako i-chat, ganun. Attitude tayo. Pero ayoko kasi yung nai-invade yung time ko. So, saka since na may full-time client ako, ayoko na magdagdag pa ng full-time client. Ayoko na magdagdag. Gusto ko lang yung client. Sa totoo lang, napaka-loyal ko sa client ko, no? Gusto ko lang yung client na yon pero gusto ko may side gig pa rin ako. Siyempre, kailangan natin ng side hustle. May question pa ba kayo, guys? So, kung wala na kayong question sa rates, next ko namang ipapakita isa inyo is yung sample ng ating engagement contract. So, lalo-lalo na sa mga nagki-clean up, sino na sa inyo nagki-clean up project? Or kung may plano kayong mag-clean up, ito yung contract na binibigay ko. Kung mapapansin nyo guys, ang nakalagay sa contract is engagement contract, hindi employee-employer contract.
Sabi ni Agatha, kapag po entry-level bookkeeping, magkano po kaya ang pwede rate per hour? Actually, Ma'am Agatha, kasi napaka-subjective ng rate, no? Pero kasi ako, hindi nga ako hourly palad nung nag-start ako, 500 per month. Yun yung rate ko nung nag-start ako, 2020. 500 per month, tapos 8 hours a day. So, magkano ba yun pag kinumpit mo sa ano, 500 divide, ay, 500 divide, so, halos nasa 6 ba? Ay, hindi, wala siya sa 6, no? Kasi, ang isang cut-off, 40. So, 3 lang guys yung rate ko nung nag-start ako, halos nasa 3 lang. $3. Paano po yung hourly rate, coach? Paano malalaman ilang oras ang wino-work? Ang hourly rate is yung oras ng work ang nagde-determine yan, guys, client. Kunwari, sasabihin niya na 8 hours per day ka. So, yun ka lang, 8 hours per day ka lang. May mga client naman na nagpapa-OT, pero syempre, i-confirm mo kay client yan kung nagpapa-OT siya or overtime, nagbayad siya ng overtime. Sa Upwork naman, makikita mo na lang yung contract mo. Makikita mo kung ilang oras ka per week. So, may question pa kayo para explain ko sa susunod tong engagement contract. Pag wala na kayong question, palagay naman next. Kasi para yung hindi tayo pawala-wala sa topic. Magtanong na kayo guys. Antayin ko yung questions nyo. So, sabi ni Mami Ed, wala na raw. Paano po matrack yung hours, coach? May software ba? Sabi ni Sir Joshua. May mga software na ginagamit, Sir Joshua, sa pagtatrack ng time. Ang ginagamit namin dati kong client is TapTal. Yung iba naman is, pero sikat yung ClickUp ba yun? Sorry guys, hindi kasi ako nagamit ng time tracking. Pero i-search nyo na lang, may mga tools. Sa Upwork naman, may Upwork Time. Um, I-search mo na lang, Sir Joshua, yung mga time tracking tools. Pero may mga ganong time tracking tools. Sabi ni Ma'am Joanne, kapag early, natapos ng maaga yung work mo, paano ba yun? Babayaran ka pa rin sa succeeding week? Sa Upwork, Ma'am Joanne, hindi. Sa Upwork, kung ano lang yung natapos mo oras, yun lang yung babayaran sa'yo. So, kung direct client ka naman, is depende sa agreement nyo ni client. Kaya hindi ako nag-early talaga eh. Kasi kapag natapos mo ng maaga yung work mo, is wala ka ng sweldo. Or may mga client naman na automatic 8 hours babayaran nila. Depende pa rin sa discretion ng client nyo or sa napag-usapan nyo. Kaya mas okay mag-apply sa mga, makikita nyo, di ba, 800 per month. So, mas okay mag-apply sa mga ganong job post kaysa yung nakalagay na 3 per hour kasi yun siguro hindi na kayo babayaran kapag tapos na kayo ng maaga. May question pa po ba? Or next na? Guys, pa-comment ako ng next kung next na tayo. Para di-discuss ko yung engagement contract sample natin. So, next na tayo, okay. Ito yung engagement contract, guys. Usually, ito yung ginagamit ko pag mag-clean up ako. And, sabi ko nga sa inyo, hindi siya employer-employer contract. Kasi kapag tayong mga freelancer, hindi naman tayo empleyado
ng mga clients natin. Contractor tayo. So, third party service tayo. Magbibigay tayo ng service sa kanila. So, ganito lang yung sample ng contract ko. Siyempre, yung contract, yung pangalan ni client, tsaka pangalan ko ni client. And then, importante laging may term. So, para alam ni client kung kailan ka matatapos. 'Di ba? So, dapat ito, for example, itong contract na to is dapat December 21, tapos na ako. So, paano kung mas maaga ako matapos? So, ano na yun? Full payment na yun, kahit na maaga ka matapos. Pero kapag nag-exceed ka sa December 21, usually kasi is sasabihin may mga contract na may mga penalty. So, kapag hindi ka natapos on time, sabi ni client, may penalty. Or minsan naman mabait lang si client, i-continue na lang yung service mo. Pero guys, ang advice ko sa inyo, kung ano yung ibigay nyo yung time sa client nyo, dapat i-fulfill nyo. Kung hindi nyo man i-fulfill, dapat mas maaga. Wag kayong mag-i-exceed. Kasi masisira yung pangalan nyo dyan. Tapos ito nakalagay, monthly thereafter, both parties agree to move forward. Kung kumain ka na ni client na ng retainers, 'di ba? Magiging monthly rate na 'yon. Or depende sa agreement nyo. Sa work to be done, guys, dapat lagi nyong i-specify kung ano yung gagawin nyo sa client nyo. Lagi para alam din ni client yung i-expect nila sa inyo. So, a scope of limitations of responsibility, of legal compliance, rest with the clients, yung mga explain nyo yung ganyan. Contractor will assist in preparing reports but will not sign or file reports on behalf of yung pangalan ni client. This engagement cannot be relied upon to detect or disclosure errors, irregularities, or illegal activities including fraud or errors of other parties which may exist. So, the contractor will inform the client of any such matter that come to contractor's attention. So, kung may makitang mga fraudulent transactions or kung anumang error, di ba? Kailangan i-disclose yon sa clients. So, agreed upon service based on the expanded view, thoughts based on the scope of work presented on May 15. See attached Exhibit A. So, yun lang yung mga gagawin mo yung nasa Exhibit A. So, another page yun. Doon nakalagay. So, professional fees, lagi kayong kukuha ng upfront payment. Sabi ni Agatha, si client po ba nagbibigay ng contract na yan? Coach, hindi po. Ikaw ang magbibigay nito, Ma'am Agatha. Kapag ikaw ang magbibigay ng service, ikaw ang magbibigay sa client. Pag si client ang nagbigay sa'yo ng contract, ibig sabihin nun, parang ang dating nun is empleyado ka ni client. So, mas may control over sa si client pag ganun. Yes, ang gagawa nito is kung ikaw ang BA, tapos may clean up project ka, ikaw ang gagawa nito, guys. So, the initial fee will cover 60-day terms and includes up to 70 hours. This fee is 5,500. So, dapat lagi tayong may initial fee or yung tinatawag na upfront payment. 'Di ba? Bakit may upfront payment dapat? Paano kung si client scam pala? Hindi na kayo nabayaran. Mas maganda na yung meron kayong pinanghahawakan, 'di ba? Paano po mag-estimate ng duration kapag clean up? Sabi ni Ma'am Maggie, pag-estimate kasi Ma'am Maggie, very subjective din. Depende sa kakayanan mo, ma'am. Depende sa books ni client. Kung confident ka sa kakayanan mo, doon ka magbe-base. Sabi ni Ma'am Agatha, sana daw makakuha ng PDF copy nito. Guys, bibigyan ko kayo ng template. Again, magbibigay ako sa inyo ng feedback form kung gusto niyo ng template. And,
Sasagutan ako ng feedback form. Yung feedback form naman, lagi kong sinasabi, is para sa ikakaunlad nating lahat. Kakaunlad nating lahat. And also guys, kung gusto nyo akong bigyan ng recommendation sa page ko, ma-appreciate ko yun para naman mag-boost naman yung page natin. No? Kasi alam nyo, kakaunti yung engagement ko sa page. Sabi ni Ma'am Japanese, hindi ko alam ang basahin yung ano, mapasensya ka na. Sa lawyer po ba magpapagawa niyan, coach? Hindi po, ma'am. Ikaw ang gagawa nito. Ipapasign mo sa client. Tapusin muna natin. So, ilalagay nyo guys dito yung upfront payment, tapos yung after 60 days, kung magkano na yung magiging payment ni client. So, dito ang nakalagay, yung rate is per 100 per 5 hours. So, after 60 days, si client ay magbabayad na sa'yo ng ganyan. Until such time na matapos yung contract nyo or sa end ng engagement nyo. Sabi, once the initial 60 days are complete, both parties agree to continue on a monthly basis. Ilalagay mo din yung fee mo kapag permanent na yung gusto ni client sa'yo. And during that month, rate will be 400 per 5 hours. In excess sa 20 hours. So, explain mo rito lahat, guys. Ikaw mag-explain yan kasi isipin nyo na lang, 'di ba, kapag pagpapagawa kayo ng bahay, 'di ba ang contractor naman ang nagbibigay ng amount sa inyo. Tapos kayo na lang yung mag-a-approve kung agree kayo sa binigay na estimate amount sa inyo ng contractor nyo, nagagawa ng bahay nyo. Parang ganun din dito sa freelancing, guys. Alam mo, Mami Ed, yung kauna-unahan kong client, ang kinilin up ko, 2 years naman. Simula 2 years yung kinilin up ko. So, eto guys, yung agreement kung magre-retainers, nandito na rin, di ba? Bigyan nyo ng mga, ilagay nyo na yung mga lahat ng plano nyo sa client nyo, lagay nyo na dyan. Tapos, modification or amendments, napaka-importante nito. Kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, any addition or other services will be negotiated separately. Kasi minsan may mga client tayo, no, kapag na-hire na nila yung service natin, akala nila lahat pwede na ipagawa. So, dapat lagi nyo sasabihin na kapag may ibang ipapagawa, kailangan i-renegotiate yung payment nun. So, amendment, changes, or modifications to this agreement shall be signed by both parties. Either party may terminate this agreement with written notice of 14 days. Either party, ibig sabihin, hindi lang si client ang pwedeng mag-terminate ng service. Pwede mo rin i-fire yung client mo. Bakit nga ba nagkakaroon ng freelancer na pinapire yung client nila? Ang reason, guys, ng mga freelancer kung bakit pinapahire yung client nila is one, hindi cooperative si client. May mga client na hindi cooperative na kahit ano ng chat mo, hindi ka pa nire-replyan sa kailangan mo. 'Di ba? Tapos pag sila nag-chat sa'yo, demanding, nakakaasar yung mga ganyang client. Kasi hindi ka matatapos sa report mo hanggat hindi sila nagre-reply sa'yo. Kaya kaysa ma-stress ka sa pagpa-follow up tapos hindi ka naman pinapansin or papansinin ka, deadline na, ayoko ng toxic client kaya tine-terminate ko na lang. Hindi naman sa nag-a-attitude ako kasi para sa akin lang, 'di ba? Respect comes in both side. Kung nire-respeto ni client yung oras mo, kung nire-respeto mo si client, yung time ni client, dapat nire-respeto din ni client yung time mo. Sabi ni Joshua, Coach, pwede po magbigay ng estimate sa experience mo? Yung 2 years na clean up, kano mo siya katagal natapos? Kasi yon ang halos 2 months lang, sir. Pero yun lang yung ginawa ko nun. Less than 2 months pa nga eh. Kasi ang deadline ko doon, naaalala ko, November ko yun ni-start. Dapat ang deadline ko ay December. Pero, November 2 ko yata yun in-start. Or November 1. Tapos dapat December 2020,
20 something or end of the year, dapat tapos ko na yun. Kasi magpa-file ng taxes kina next year. Pero ayun, natapos ko siya first week halos ng December. So, tapos yan, andito sa baba. Ito yung exhibit A. Sample lang to guys. Dito mo ililist lahat ng gagawin mo. Kunwari, bank reconciliations from year 2020 to current month, review of balance statement, correction of entries for 2022 to May 21, and so on. Depende sa napag-usapan nyo ni client. Pero lahat, as much as possible, isusulit mo rito. So, ngayon tayo ay magka-question and answer na. Coach, may video cover ka po ba about bookkeeping essentials? Wala po ma'am. Pero try natin gumawa. Hindi ako gumagamit ng QuickBooks Essentials. Or QuickBooks Essentials po ba yung sinasabi mo ma'am? Sabi ni Mami Ed, kung naka-experience na daw ako na gano'n na client, yung terminate ko yung contract namin ni client, meron na. Kasi hindi siya nagre-reply sa akin, guys. Ang last na ano namin, chinachat ko siya ng June, tapos nag-reply siya sa akin, January na. Tapos parang nagpa-follow up siya kasi magpa-file siya ng taxes ng March. 'Di ba? Ang galing ng mga clients natin. Kumbaga, ginost ka niya, kaya i-ghost mo na rin siya. Hindi, joke lang. Kailangan, di ba, terminate nyo na yung agreement nyo pag ganun. Para makahanap na rin siya ng ibang freelancer na siguro mas matyaga. Sabi ni Joshua, Coach, do you handle multiple clients? Meron akong multiple clients, pero meron akong full-time clients. Yung side gig ko is, side gigs lang talaga, literal. Pero dati, nung nag-start ako ng freelancing, talagang ang dami kong napaka-busy person ko nun. Coach, saan po pwede makapractice ng QuickBooks? Ma'am, alam mo, dito sa QuickBook Test Drive, lagi ko itong ine-endorse. Ayan, ma'am, oh. I-access mo lang to ma'am, QuickBooks Test Drive, makakapag-practice ka na ng ano, ng QuickBooks. Sabi ni Mama Ed, kailan daw ako mag-hire ng assistant? Wala pa akong job order eh. Alam nyo kung pwede ko lang kayo i-hire lahat, in-hire ko na kayo lahat. Sa totoo lang, ang dami nagpi-PM sa akin na i-hire ko nga daw. Hindi ko nire-replyan kasi minsan nire-replyan ko, minsan hindi. Kasi hindi ko alam yung sasabihin ko. Gusto ko sabihin kung pwede lang, no, i-hire ko lahat. In-hire ko na lahat, guys. Sa salary naman po, coach, ano po ang rate niyo? Secret. Hindi ako nagdi-disclose na rate ko, Ma'am Joy. Pero yung rate ko, nakakabuhay naman po ng pamilya. May bayad po ba yan, coach? Wala, ma'am, libre lang to. I-type mo lang to, QuickBook Test Drive, kung naka-online ka ngayon. Tapos lalabas na yan, available QuickBook Test Drive. So, may question pa kayo, guys? Kung wala na kayong question, mag-e-end live na ako, no? Kasi mag-start na rin ako ng aking duty. So, guys, sa Friday nga pala, may in-invite ako na tao. Napakabuti niyang tao dahil pumayag siya na i-interview ko siya. Sasandan ko lang siya ng list of questions. Yung i-interviewin natin is director of, director siya ng isang agency sa US. So, pero siya, ang handle niya yung mga Filipino freelancer. So,
gusto kong i-interview siya kasi para alam nyo kung ano ba yung tinitignan ng mga recruiter or agency kapag mag-hire sila ng freelancer. Gusto nyo ba yung topic na yun, guys? Sa Friday yun, guys. Gusto ko kasi makakuha ng perspective ng ibang tao, lalo-lalo na yung expert talaga. Expert talaga yun, idol ko nga yun eh. Saka hindi lang siya, mabait din siya. Pilipino siya, pero ano siya, director siya ng isang agency sa US. Mga nag-hire din sila ng mga virtual assistants. Same time po ba, sabi ko sa kanya 5 p.m. sa Friday. So, magsasend na lang ako sa kanya ng calendar link. Magagawa ako ng mga question na pwede nating itanong sa kanya. Lalo-lalo yung mga question ng newbie, no? So, kung excited na kayo guys, excited na rin akong matuto sa kanya dahil syempre iba yung makakausap talaga tayo ng expert when it comes to recruitment. Hindi lang siya expert sa recruitment, expert din siya sa paghahanap ng client. Si Boss PH po ba yan, coach? Sabi ni Ma'am Angeli, hindi po si Bossoy. Hindi po si Bossoy. Kasi sobrang busy ni Bossoy ngayon. Lalaki ito, lalaki. Ipopost ko yung teaser natin. Gagawa tayong teaser. Pero kasi bago ako gumawa ng teaser, gusto ko may list of questions na ako. Suggest kayo nga kung ano yung gusto nyong itanong dun sa speaker natin or sa guest natin sa Friday. Magagawa ako ng post and then ilist nyo yung gusto nyong malaman sa kung ano ba yung dapat nating itanong. Yung feedback form po is ipopost ko mamaya sa description nito. So, yun lang guys, mag-out na ako and see you tomorrow. Kung magla-live tayo tomorrow, hindi ko pa sure. Pero siguro magla-live tayo kasi gusto kong mag-live everyday para may reason ako para gusto kong maging consistent. Ang hirap maging consistent guys, to be honest. Pero yung live natin is aagahan na natin. Siguro mga 4:30 or 5 around that time. Okay? Bye guys. Yung feedback form ipopost ko.